And if you can see them ng malapitan, they are really angry of what is happening right now. Tignan natin yung mga reaksyon, mindset ng mga nagrarally ngayon sa September 21. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Talaga ba? We're paying you with all our taxes. Ayan na naman yung mga entitled na rallyista. We're paying you with my taxes! Do you pay them with your taxes para saktan sila? Para bastusin sila? Para makapanggulo kayo? Is that why you pay them your taxes? Exactly. Why are you guys doing that? Siguro kung may utak ka, their purpose there is to maintain peace. Para magawa nyo yung business nyo dyan, makapaglabas kayo ng hinaing, ng mga kung ano-anong shit nyo, di ba? And, at the same time, siguraduhin ng mga kapulisan na magiging payapa yung pagde-demonstrate nyo ng mga hinaing nyo. Oh, isn't that a win-win situation? Pero hindi, ang gusto nyo, yung mambabato kayo, manggugulo kayo, manununog kayo, tapos ang gusto nyong gawin lang ng pulis, pumayag lang sila doon sa mga katarantaduan nyo. Di ba? Sa may ano po, sa may Wala tayo babagsak. Tayong mga tayong binabagsak, hindi yung mga kurap. Pagkot binibigyan pa sila ng proteksyon. O di ba? Birds of the same feather. O bob together. Hindi binibigyan ng kapulisan yung mga corrupt officials ng proteksyon. That's not the main mandate of the police officers there. Nandyan sila para panatilihin, siguraduhin yung mapayapang event na gagawin nyo. Pero kasi kayo, di ba? Dahil lutong-luto na yung utak nyo ng pagiging entitled nyo, tingin nyo yung trabaho ng pulis magpaka-ob din. 'Di ba? Magpaka-syunga-syunga din. Ay, tapos magtataka kayo bakit hindi maunlad ng Pilipinas? Eh yung mismong mga citizens ng Pilipinas, hindi naman din maunlad yung pag-iisip. Why don't you guys interview the normal individuals instead of doing the interview with this policeman? Bakit kayo lang ba yung pwedeng interviewin? Ang hirap sa inyo, pag kinukuha na yung other side para maging balance yung kwento, ayaw nyo na. Bakit? Kasi nabibisto yung mga pinaggagawa nyo, yung mga mindset nyo na walang kwenta, walang silbi. Kasi nga, gusto nyo, kayo lang yung mag-appear na tama. Kayo lang yung mag-appear na mabuti. Diyan, sa sitwasyon na ginagawa nyo ngayon. O, tignan natin yung pinaggagawa nila. Peaceful rally daw. Paano maiintindihan nyo nararamdaman nyo? Hindi naman kayo nagsasalita ng maayos. Ayaw nyo ng matinong usapan. Gusto nyo yung mga ganyan, rambulan, riot, batuhan, so on and so forth. Wala kayong gustong iba kundi ang isang magulong event. See? Para saan ulit yung rally na yan? Hindi ko na alam. Feeling ko, pumunta lang yung mga yan para makapag-distress. Para makapaglabas ng kahayupan. Para maging animal. Para makapanggulo. Hindi nila sinasalamin yung tunay na pagbabagong gusto nilang makamit because again, they themselves do not even know what to change in the first place para maging maayos yung Pilipinas.
Gusto lang nilang makiride on. Gusto lang nilang makibilong dyan sa mga grupo na yan because it feels good for someone na may tatanggap sa kanila na grupo. But, hindi nila alam na yung grupo na yun ginagamit lang sila to further their goals. Ito pang isa. Anong magagawa niyang aksyon na yan para mapapanagot mo or mabawasan yung korupsyon sa Pilipinas? 'Di ba? You are suggesting things na mabababaw, nakakatawa, madaling i-digest, pero yung totoong bagay or aksyon na makakapagpabago doon sa Pilipinas, hindi nyo maisuggest. O, iyak na! O, nahuli kayo ngayon ng gugulo. Tapos, darating na yung mga abogado ng CPP, NPA, NDF, sabihin, gawa-gawang kaso, pero ang totoo, huling kot indak yan, ng gugulo. Oh, tapang-tapang sila, may maskara daw sila. Sige, gawin niyo yung gusto nyo, at pag inabot kayo ng batas, huwag kayong iiyak. Kasi unang-una, ginusto nyo naman yung pinaggagawa ninyo.